Kahapon lamang ay nasaksihan natin ang makasaysayan na pagkapanalo ng Gilas Pilipinas laban sa New Zealand. Ito ay sa unang pagkakataon na gawa natin talunin ang nasabing bansa. Sa harap ng jam-packed na crowd ng Mall of Asia Arena kagabi, nagawang talunin ng Gilas Pilipinas ang New Zealand sa score na 93-89. Marami nagsasabi na ang laki na nang in-improve ng ating national team. Bailan din nagsasabi na ito na ang pinakamalakas na lineup na nabuo ng ating national team. Matatandaang naka-gold itong lineup na to sa SEA Games at maging sa Asian Games. Kaya't marami naman talagang napahanga dito, dala ng kanilang chemistry, dedication, at sistema dahil din sa bago nilang coach. Ngayon, sa bagong episode natin ng Pulso ng Panatiko, tignan natin kung ano ang masasabi at kung ano ang observations ng mga Pinoy basketball fanatics sa nasabing game ng Gilas Pilipinas laban sa New Zealand. Sabi ni Manfred Alsasua, the coaching technique ni Coach Tim nag-iiba depende sa kalaban. Yung team, kita mo yung chemistry and playing with pride at maganda yung ball rotation, lahat nagko-contribute. Tama naman. Akin lang naman, hindi ko feel yung lineup na may feel-am na NBA player. Isa lang yung play nila, isolation lagi. And sa kanya lagi yung bola. Just saying mga kabola. So yun ang kanyang observation. Talaga naman makikita mo na nagko-contribute na lahat ngayon. Umiikot yung bola. Actually, nakakahawak lahat. So meaning, mas maganda yung nagiging play at yung ball rotation is talagang na-maximize natin ngayon. Yun yung gusto niya sigurong sabihin. Yun sa previous kasi natin na lineup, kung matatandaan, di ba yung nandun mo si Jordan Clarkson, isa na talaga yung naging play natin, which is isolation. Nakafocus lang talaga yung opensa natin sa kanya. So may point naman din talaga si Sir. Sabi naman ni Sir Edgardo Picones, magaling ang coach, mga design plays, at pasok ng tao at the same time, nag-improve na si Kai at maganda laro ni Newsam at Thompson. Not to mention, JB consistent naman siya. Tama naman, kitang-kita na natin yung improvement din talaga ng mga bata nating players. And then as usual, si JB talaga namang every game is consistent dyan. If you need score or points, ibigay mo lang din talaga sa kanya. Then, kaya niyang i-provide sa team. Sabi naman ni Sir Aris Mark Kapangpangan, hindi ako sanay na magaganda yung nababasa ko dito sa comment section. Hahaha. Hinahanap ko yung basher ng Gilas, lalo na basher ni Kai. So, tahimik sila ngayon kasi maganda yung game kahapon ni Kai Soto. No? Talaga namang na-domina niya yung ilalim gamit yung kanyang height, di ba? Kung dati-rati, nagiging problemado yung team natin sa height kasi laging tayo yung maliliit. Ngayon, di ba? Tayo naman yung reklamo nila na ang lalaki. Sabi naman ni Ma'am Jean Nasalnid Thompson, malaki improvement ni Kai. Maganda ball rotation, maganda chemistry nila, lahat may touch sa ball, hindi focus sa scorer lang. Maganda defense and offense, everyone know their roles, and also may tiwala sila sa isa't isa. Di mo makikita naninisi pag may lapses, instead, ina-uplift nila isa't isa. Sobrang importante naman talaga niyan sa isang team, di ba? Yung talagang united kayo, di ba? Yung talagang nandun kayo para sa isa't isa, magkamali man, manalo man, matalo, talagang sama-sama kayo, di ba? Walang sisihan. So talagang naglalaro kayo as a team. Sobrang importante nun. Sabi naman ni Ma'am Jennifer Galvez, determinado silang lahat na mabigyan ng parangal ang ating bansang Pilipinas. Lahat nagko-contribute, yung ball movement at tiwala nila sa isa't isa nandun. Grabe Pilipinas, napakaangas. So halos same lang din yung observation ni Ma'am na talagang may chemistry tsaka nagkakaisa ngayon yung team natin. No? At the same time talaga nagko-contribute kasi gaya nga nung sabi ni nung una nag-comment sa atin, di ba? Yung ball movement, yung chemistry, talagang nagbago rin. Sabi ni Sir Rodel Prieto, solid yung laro ni Kai. More defense pa sana sa mga upcoming games nila at 3-point shooting mas gumana pa. So kay Sir naman, good na yung pinakita nating laro. Pero may improve pa, which is tama naman, di ba? So kung kaya pa nating improve yung defense at mas lalong gumana yung mga gunner natin sa outside shooting nila, mas maganda, di ba? Mas magiging delikado tayong kalaban. Sabi naman ni Sir Anton Bautista, take note, matataas na rank na tinatalo at pinahihirapan ng Gilas ngayon. Malayo na to sa team natin dati na mahuhusay naman pero yung chemistry at sistema talaga namang kapos. Yun nga, gaya ng sabi natin nung opening, diba? Ito yung first time na tinalo ng Gilas Pilipinas ang New Zealand. Kasi kung maaalala, ito nga rin yung team na
nag-gold sa Asian Game, and then yung SEA Games kasi 'di ba, madalas talaga naman natin makuha yun. Pero ito rin yung team na tumalo sa Latvia na isa sa mataas na rankings pagdating sa basketball, 'di ba? So masasabi talaga natin na nag-iba at nag-improve. Lumakas na talaga ang sarili nating national team. Unlike before nga naman, 'di ba? Talagang lumalaban naman din pero pagdating ng fourth quarter, medyo doon nagko-collapse talaga tayo. Then lagi na lang ding malungkot yung nagiging ending. Pero ito, talagang lumalaban sa huli at nananalo pa. Sabi naman ni Sir Giuseppe Sevilla, malaking pinagbago ang laro ni Kai Soto, marunong ng pumwesto sa ilalim. So tama. Same naman din yung observation niya gaya ng sinasabi ng iba. Talagang nagmamatured na nga ba ang laro ni Kai Soto? Sabi ni HJ Season, wait till Gilas get 100%. Palag-palag na yan kahit sa mga European team. Kasi kung matanda natin, si Jamie Malonzo hindi pa nakapaglaro sa team, then si AJ Edu wala din. Marami pang ibubuga yung team, 'di ba? So kumbaga hindi pa ito yung 100% na nakikita natin. Pero palag-palag na nga naman. Sabi ni Sir John Chris Cabreros Marquez, yung laban nila sa Poland ang turning point doon nung nasa Bonn. Banlaw ginawa ni Coach Tim Cone. Talagang pumasok sa sistema ng players ngayon. How it ended, beat number 6 Latvia. Although olats tayo sa Georgia pero 2 points lang, kahit na short tayo sa Brazil, wala naman si Kai pero lumaban tayo. Kapag maganda ang mindset ni coach, everyone follows. Tama naman, gaya nga na sinasabi kanina, nung isang nag-comment, ibang level na yung mga pinapalagan ng Gilas Pilipinas ngayon. So, on point, tama talaga yung mga sinabi ni Sir ngayon na to. Sabi ni Sir John Kawaling Alfaro, di pilit mga tira, walang kanya-kanya. So, same din yung observation niya. Talagang yung ball rotation and yung chemistry, good na good na. Sabi ni JR, G. Oyales, solid lineup, pati mga pasa, taas ng kumpiyansa, everyone is stepping up, effective pa ang coaching system. So, yun din yung na-observe ni Sir, yung coaching system natin, talagang good na rin. And then, ang additional pa niya, nag-step up na bawat player. So, ganun din, nagko-contribute. Then, idagdag mo pa yung sinabi nga niya na mataas talaga yung kumpiyansa ng bawat player ngayon. Sabi ng friend natin na si Lauren Christopher, maganda chemistry at ball movement. Kay Soto, kaunting gaspang pa. Patrain ka pa ng kaunti kay Kraken. So, may improve pa para sa kanya si Kai Soto natin. No? Then, patrain ka pa kay Junmar Fajardo daw, di ba? Kung paano mapupwesto sa ilalim. Kung paano gagamitin lalo yung katawan. Sabi naman ni Sir Norman Arana sa Kansya, they played an excellent game last night with Brownlee, our naturalized player, injured at hindi 100%. Nag-step up big time talaga ang mga locals natin. Partida pa nga yan sa New Zealand kasi bukod sa injured si Brownlee, wala pa sina Malonzo at Edu niyan. Imagine kung naglaro silang lahat na healthy, di ba? Since hinawakan ni Coach Tim Cone Gilas, nagkaroon talaga ng system at chemistry mga players. Congratulations. So gaya nga rin ng sabi natin kanina, nabanggit natin yan kanina lang, di ba? Na hindi pa ito yung kumpletong lineup. Kasi si Malonzo and then si Edu nga wala pa. And then, good din na mention ni Sir na hindi nga naman need daw 100% pa si JB. Kasi parang may iniinda pa nga siyang injury. Pero kitang-kita naman, di ba? Kung ano yung kaya talagang ibigay sa team nitong si JB, talagang wala na tayong hihingin pa eh. No? Sabi ni Sir June Adrian Yulo, kaya na. Nakaka-survive na tayo sa mga crucial games. Oo, kulang pa pero maganda na. So same din, nakaka-survive na nga naman tayo sa mga crucial games. Hindi kagaya na sinabi natin kanina na pagdating dati sa fourth, di ba? Nagko-collapse lagi yung Gilas. Ang sakit sa puso no, wag natatalo tayo lang ganun. Sabi ni Sir Eric Mina, malaking factor yung leadership ng coach. So ang na-observe naman ni Sir is, since no nagpalit talaga tayo ng coach na bago yung sistema. No? Sabi ni Sir Jason Villarreal, palaglag na at kinakapos at kulang na ang mga hitters. Halos walang lumalabas. Kung natalo, gila siguro ang daming mga kupal dito. Mga kulang sa pag-iisip dahil hindi na aruga ng mga magulang, kaya kulang sa aruga mga galit na galit si Sir. Ba talagang puro galit yun na mabasa mga kada matatalo Gilas. So, normal naman yan. Alam mo naman sa social media natin, napakarami ng mga ganyan mag-post. Diba? Ano talaga sasabihin mo.
kung ano na talagang mga sinasabi. Talagang akala mo, kulang na lang sabihin natin sila yung maglaro di ba? Sabi ni Sir HJ Season, kung si Choke yan, sasabihan niya New Zealand is New Zealand. Losing mentality. Samantalang Team Cone, he think New Zealand can be beaten. Sinabi din kasi talaga ni coach yung gano'n, hindi rin natin alam baka mamaya gano'n magsalita si Coach Chot. Pero dapat kasi 'di ba hindi rin tayo nagpapakita na pinanghihinaan ba tayo agad ng loob, 'di ba? Dapat laging go, palag lang tayo. Bigay natin yung best natin. Siguro gano'n din yung nangyayari ngayon. Talagang ginigising ni Coach Tim Cone bawat player niya, 'di ba? So kagaya rin sabi nung isa kanina, kaya rin siguro matataas yung mga kumpiyansa talaga ng mga players natin ngayon. Sabi ni Sir Ace Julian Puliante, biglang nawalang ng data mga basher ni Scotty nung first quarter, mga natahimik eh. Oh, by the way, maganda rin yung pinakitang laro ni Scotty, 'di ba? And then si Newsome din, lalo na yung 3-point shot niya nung uli, 'di ba? Parang pinaalala sa atin yung 3-point shot ni Jimmy Alapag nung tinalo naman nila yung Korea nun, no? So yan yung mga observations and mga nasabi ng mga kapwa nating basketball fans matapos talunin ng Gilas Pilipinas ang New Zealand kagabi. May ilan nagsasabi pa na talagang palag-palag na, ang laki na ng in-improve. Yung iba naman sinasabing meron pang i-improve, and then yung iba talagang puring-puri yung coaching style, yung sistema ngayon, pati yung ball rotation, and at the same time, yung malaking in-improve ng mga players natin. So that's it guys para sa panibagong episode natin ng Pulso ng Panatiko. Huwag niyong kalimutan na i-like ang ating video, mag-subscribe sa ating channel, at i-hit ang bell button para lagi kayong updated sa ating mga bagong upload na video. Then huwag niyo rin kalimutan na dalawin ang ating Facebook page kung saan nagpo-post tayo ng iba't ibang mga topic. And then doon minsan, doon natin kinukuha yung mga napipili nating komento dito sa Pulso ng Panatiko natin. Huwag niyo kalimutan din na i-follow yung Facebook page natin at doon tayo magkwentuhan all about sports. So muli, marami pong salamat sa panonood. Ito ang Pulso ng Panatiko.